Itinanggi ng Department of Health ang naging sagot ng Marikina City LGU na hindi sila pinondohan ng ahensya para matapos o maituloy sa Phase 2 ang Super Health Center ng lokal na pamahalaan. Kamakailan ay ininspeksyon ng kagawaran ng Barangay Concepcion 2, Marikina City. At dito, nakita ng ahensya na sa 500 Super Health Center na dapat naitayo, isa sa 297 non-operational Super Health Center ang nasa lungsod ng Marikina. Giit ng DOH, hindi totoong hindi nila binalikan ng lokal na pamahalaan para pondohan. 22 December 2022. So the city already committed to finish it. And then sinabi ng the city is also allocated a budget for the hiring of additional workers and technical health personnel of our Concepcion 2 Super Health Center. So nadinig ko yung city administrator, sinasabi hindi ko binigyan ng pera. Hindi totoo yun. Sila, sabi nila, sila na magpopondo noong remainder. So natapos namin yun in 2023. Paliwanag pa ng ahensya, kung sinunod ng Marikina ang naunang pinag-usapan na medium-sized Super Health Center ang itatayo, mayroon ng mabubuo na functional health facility, kagaya sa Sitio Tanza sa Antipolo City. Kasi nakakita ako ng 21 million pesos na hindi napakinabangan ng kahit na sinong may sakit. Nagamit sana natin sa gamot, sa lab test, at sa na-hospital. Okay? Pero ito, happy naman ako. At least 19.5 million, magtutulungan na lang kami with the regional office, mabigyan ng lisensya yung X-ray at laboratory. Ayon kay Health Secretary Ted Herbosa, ang 21.5 million pesos ng Marikina LGU ay maaari na sanang makabuo ng isang medium na Super Health Center gaya ng sa Antipolo na natapos sa halagang 19.5 million pesos. Ito aniya ay kung sinunod lang ng lungsod ang naunang napagkasunduan. Dagdag pa ng ahensya, base sa request ng LGU, nais ng mga ito na gawing 4-story building ang Super Health Center sa kanilang lugar at i-maximize ang laki ng lupa. Kaya ang 21.5 million ay naubos lamang sa Phase 1 na pundasyon. Yun kasi ang daming modification and I don't know what they want to build with ang nangyari doon, nung nagpa-modify sila, actually, the previous mayor, sabi nila sila na lang ang gagastos nung remainder. So hindi totoo yung hindi ko sila binigyan ng pondo. Sila po ang nag-certify na sabi nila that certifies that yung city government na po ang magpopondo ng remaining budget. Yan, the city government has allotted the necessary funds for the completion and construction of the Concepcion 2 Super Health Center. So pinangako na yon. So hindi totoong hindi dininay namin. Samantala sa pahayag naman ng Marikina LGU, nanindigan naman sila na misleading at irresponsable ang pahayag ng DOH. Giit ng lungsod, ang pondo mula sa DOH ay para lamang sa Phase 1 o structural works ng proyekto at natapos na ito ng lungsod, batay na rin sa sertifikasyon mismo ng DOH. Ayon pa sa LGU, ilang ulit silang humiling ng karagdagang pondo para sa susunod na mga phase ng proyekto, ngunit wala umanong naibigay ang ahensya. Tiniyak ng lokal na pamahalaan na ipagpapatuloy nila ang proyekto gamit ang sariling pondo upang maibigay sa mga Marikenyo ang serbisyong pangkalusugan na karapat-dapat sa kanila. Mia Alonso, UNTV News and Rescue. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahahalagahan.